um, startup kanina. Sa kabuuan po ng mga kapatiran, sa FB Live, sa Zoom. Our Thanksgiving unto the Lord, marating po natin ang 27 years. November 3, 1996 po, when we started out sa isang maliit na lugar. Yes, still, we are in just a place na capacity ay talagang to the most nga lang po, ay 90. But the Lord has sustained us since 1997 when we moved here. And acknowledging, siyempre, kung makakapanood mamaya, si Nanay Gia, salamat po, Nanay, for having us here since 1997 when we moved sa lugar na ito. And so much has happened. And yun pala may purpose lahat eh. Kay Pastor ninyo, I'm having my 33 years, as I have said. Para extra backgrounder po muna ng aking ipanghihikayat sa kabuuan. Timely sa atin pong anniversary for this year, the coming of the Lord, the fulfillment of the end times sa mga baguhan. We are trying to give po yung mga backgrounder na dapat lang po muna yung mga major. Kaya kahit mamaya, kung ako po yung mapapanood sa YouTube, I cannot detail all. Ayan. Mabuti pa nga po yung mga detailing services sa mga sasakyan, nadidetail lahat. But the Bible speaks of many truths. Yeah? And it's, as always, I have shared, kung kayo may matataas na ng katatayuan na pastor, o kay pastor-pastoran, there are this level of faith, kaalaman. And for the past, sabi ko nga, 27 years in this ministry, and 6 years doon sa unang ministeryong ako'y tawagin, so much has been, so much events, lahat, experiences, nangyari. And for a pastor, two ways. Either it will strengthen him more in the Lord, or discourage him. Yung mga tinatagurian ngang, although supposed to be sa Bible, walang burnout. Baka nga lang, sabi ng Proverbs, mahina ka pa. Kaya, nangyayari yun. Although walang exempted. Even the likes sa Bible, nila, yung mga iba-ibang katauhan, lalo na kung pang yung lust of the flesh, walang iba. Siyempre, andyan si David, Haring David. Yung iba naman, nagfo-fall down sa iba-ibang pride. Yung iba, ibang mga characters dyan. And lahat yan gusto ko lang muna pong i-echo sa inyo. And how I stand before the Lord this morning, kasama mga kaagapay, andyan po sila. And much more, next Sunday po, I hope you will be joining us sa aming celebration. And typically, ayan, through the years, ang paraan ng ating celebration ay tayo-tayo lang. Hindi dahil tayo makasarili. Yung ibang churches, kaya marami pag anniversary, kung sino-sino mga iniimbita. Naghahakot pa. Tayo, ang talagang magse-celebrate lang ay yung regular members. No? Yung regular members. Kaya next Sunday, ayan, Sister Merlina, you can join us. Although, as of discounting, nag-ano po kami kasi ng ating lugar, seating capacity, tsaka food preparation, we already have 53 attendees So, paano tayo magsisiksikan next Sunday dito? Kasama ang children,
Hindi naman natin maano eh. Andiyan na po yung listahan sa akin eh. And kung may hahabol pa, just make sure po, no, yung protocol pa rin natin. In as much as gusto namin kayo makasama, pero kung may mga ubot-sipon kayo, simptomas, stay home na lang po, yung join us here. And yun naman pong mga nasa ibang lugar, we were really praying na maka-join kayo sa aming Zoom. Wag lang po kayo sa FB Live. Para ma-acknowledge naman po namin kayo. No? That's the very purpose next Sunday. And kung sabi nga namin, nagbibiro kami, sagot na kayo ni Brother Joey sa mga load ninyo. Marami kaming pang-load. Ilalapit niya yan kay Mayor. Marami kaming budget dito. Ano po? So, siguro na lang yan sa inyo talaga pong puso. Hindi naman namin kayo mapipilit. So, it's okay kung may kaabalahan po kayo next Sunday. One Sunday na lang po. So, I hope 2 months ago, nagsabi ako, i-block off nyo na po ang November 12 para makapiling naman namin kayo sa selebrasyon. And next Sunday po, talagang celebration lang. Awitan lang. Ganda. Sabi nung awit nila, Sister Jane, we will sing of the Lord, the love of the Lord forever. Isa po yun sa magagandang aspeto ng iugnay kong tema sa ating bagong taon. And yes, as I posted it this morning, early morning, no po, yung sa ating FB, yan po ang ating tema sa bagong taon na ito. At sabi nga doon sa key verse, Revelation 16:15, papaliwanag ko po ang backgrounder niyan mamaya. But sabi nga dito, behold, I come as a thief, as per the Lord. Blessed is he that watcheth and keepeth his garments, lest he walk naked and they see his shame. Ang bagong taon pong ito ay aking pong pahapyawan kayo. Kami na mga kaagapay ay magpapahayag linggo-linggo habang wala pa si Lord sa ulap. Kayo'y patuloy naming ihikayatin, pakisabi sa mga katabi, maging laging handa. Yan. Laging handa. Ha? Kasi baka may patulog-tulog dyan. No? Sama na mama ko ngayon, mukhang puyat ka. Patulog-tulog, pagod. Yeah. Sarap to be in the presence ni Lord, no? Doon po kami. Uugnay ang Revelation 16 po ng pagpapaalaala. Matapos tayo galing sa Revelation 15, kung saan pinangakuan na tayo ng isang banal na Diyos na nag-aantabay na lang tayo ng mga pangyayari, doon po yun. Pero as of now, nandun pa po tayo sa kalalagayan, sa mga baguhan. Ang Book of Revelation po ay pagpapaunawa ng Panginoong Hesukristo kay Apostol Juan ng panahon niya about the vision ng mangyayari sa huling panahon. And that's the last book of the Bible. From Revelations 1 to 3, hanggang klaro po yon, pinaunawa ang mga mangyayaring 7 iglesia na mananatili sa huling panahon. At yung 7 iglesia na yon, ipaliwanag ko na po dati, iba-backgrounder ko lang po ngayon para uugnay ako sa mensahe ko mamaya. Ang 5 po doon ay kailangan magsisi. 2 lamang po ang iglesyang walang pong dapat ipagsisi. No? So, we praise God, we thank the Lord. Yung vision po ng ministeryo na ating pinagbubukluran ay pasok doon po sa Philadelphia Church. Pakibasa na lang po sa chapter 3 ng Revelation. Pasok po tayo. Kung saan doon din po nagpakilala lang ang Diyos at tayo lang po ang nilisensyahan sa buong Pilipinas. And hope so, sa buong mundo, kung meron mang gumaya, tayo lang po ang gumamit ng pangalan ng Panginoong Hesukristo as the holy and true. Since 1996. And 27 years na po natin dinadala ang pangalan na yan. Wala pong nakapagsara. No? Wala pong nakapagpatumba. No? At patuloy po
na namamayagpag tayo sa 27 years. And kasama na nga po ng teknolohiya ngayon. Ayan. And chapter 4 po, yun po yung caught up. Tapos na po ang iglesia sa kwento po ni Apostol Juan. Yun po yung caught up, yun po yung inaanta-antabayanan natin. No? Yung 5 iglesia sa chapter 1 to 3, kailangan magsisi. Lalo na kung mayroon kayong sin that leads to death. Sorry to say, baka mabura kayo doon po sa pagdating ng chapter 21. Pag wala ang pangalan ninyo, wala ang listahan ninyo, no? Doon sa tinaguriang Book of Life. And nakakalungkot, nasayang po ang inyong pagiging Kristyanuhan, pastor-pastoran. Na po, I hope makakapanood sa aming YouTube, mapaalalahanan na rin po kayo. Maghanda na po kayo. Malapit-lapit na po tayong mag-account sa Panginoon. Paulit-ulit si Pastor. 30 beses, 30 bagay yan sa isang tawag ng Panginoon. Tinawag tayong maligtas, tinatawag tayong maglingkod, at pangatlo, pagbalik niya sa ulap, at nandun na tayo sa wedding banquet na yon, yung Book of Life, yung katuparan ng lahat, ipapinapaliwanag ko pa po from chapter 4, ay nakakalungkot. Mag-a-account po tayo lahat ng ating ginawa. Kaya ito yon, chapter 16, nakaugnay ito. So from chapter 4, pinakikita doon yung mga magiging pangyayari. Naiugnay na namin yun sa inyo yung events. No? And then, from chapter 13, andyan na po yung tinaguriang mangyayari sa 7 years tribulation. Susulpot yung Antikristo, etc. Daniel 9, nakaugnay po yan, ano? Napapaliwanag na namin sa inyo yung timetable. And then, pumasok na po, nang makaught up na tayo, nandun tayo sa chapter 15 last year, and inaantay-antay natin mangyari yon, no? Chapter 16 muna. Ano ba yung chapter 16? Habang nandun tayo, klaro no, na ineko ulit ng Panginoong Hesukristo ang isang pagpapaalaala. At kahit si Pastor, ako'y namamangha sa pagpapaalaala na ito ng Panginoon. I hope mapaalalahanan na tayong lahat na tayo po ay hindi lang maging handa, but laging handa sa Kanyang muling pagbabalik. Ano po? Dahil, well, klaro, baka kahiya-hiya ka, no? Datnan ka, nang hindi ka nakatamang damit, na pang-wedding banquet, no? Kaya nga, thank you. Doon sa nagpala sa amin, meron na po kaming isusuot na uniform sa darating na linggo, ang ating mga nagpapagal na manggagawa. And yan, kaugnay ng mga pangyayari. Sa 16 po, sa mga baguhan, ibubuhos na po ng Diyos yung tinaguriang mga anong magandang term sa wrath? Galit ng Diyos sa mga hindi talaga kumilala sa Kanya. Yan po ay mangyayari. As I've said, I will not be on details kung magagaling kayong mga theologians doon sa pag nagtatakan na. Kasi doon, pag natatakan ka na, ito na, bubuhusan ka na ng galit ng Diyos, yung 6 vials. Yun na yung mangyayari po sa amin pong study, doon sa 3.5 years. Kasi yung 3.5 years, mabait pa ang Antikristo. No? Pero pagpasok noon, panibagong 3.5 years sa 7 taon na binabanggit kong Great Tribulation, Daniel 9, 7 years, ibubuhos ng Diyos itong 6 na vials na ito. Para lang may backgrounder kayo, ha? Yung details, tiyakin na lang natin makapasok tayo sa langit. Kahit kayong mga magagaling na pastor, o pastor, lalo na mga pastor-pastoran. Tiyakin muna natin makapasok tayo sa langit. Tsaka natin pagtatanungin kung tama ba kaming pre-trib, mid-trib, mga tiyan ninyo, huwag niyong ilalabas.
at saka post-trib. Wala nang issue yan. Ang issue, balikan tayo ng Panginoon. Bago mangyari, ako hinahawakan ko yun, di ba? 1 Thessalonians 5:10, Revelations 3:10. Hindi tayo dadanas eh. Hindi tayo dadanas. Kung hashtag malilinis at karapat-dapat tayong babalikan ng Panginoon. You see, lahat yan, pinagdaanan natin. And alam nyo, yung narating ko ngayon, oh, I praise God. Nakaugnay po ito sa ating bagong tema. Sa anong aspeto? Ito po ang aking introductory pa lang na statement. Life is an ongoing preparation. Sige, paggising mo pa lang, pansinin ninyo. Ha? Di ba? Preparasyon. Suklay kagad. Yung mga mahilig sa beauty, di ba? Tingin muna sa salamin, etc., etc. Yung iba naman, preparasyon, magluto, di ba? Late na, kahapon, ginulanda ako ni Sister Michelle nung hapon eh. Nagpapahinga kami. Gising siya, pa, si Dia, ano na? Malilate. Sabi ko, ma, nahatid ko na kaninang umaga pa. Nagtanghalian na tayo. Yung laging, yung ritual na paghahanda niya, madaling araw yun, 5:00, babangon yan. Magluluto, baon ni Dia, kakalimutan pa ni Dia. Kaya mag-emote pa si Sister Michelle dahil pinagpaguran niya tapos iniwan lang ni Dia. Yung ganun, no? Di ba? Life is a preparation. Kahit yung mga may sakit ngayon, di ba, Ninong Bong, may preparation niya para sa gamot ng mata mo, di ba? Lahat. Pastor Rico, may preparation. Lahat. Life is a preparation. Pasinin ninyo. Mula pagkabata, etc. Nasusundan niyo ako doon sa aspeto na yon? Ha? May kanya-kanya kayong preparasyon na suma kasi ang mga teacher, lesson plan, etc. Andiyan yan. Life is a preparation. Well, realidad yan. Kasi sa simula pa, siguro mag-adapt ako ng doctrine ko, ha? Sa akin lang naging systematic theology. Supposed to be sa Garden of Eden, walang preparation tayo eh. Walang preparation. Andun na lahat eh. Di ba? Automatic. Hindi ka magbubungkal ng lupa, kaya lang nagbubungkal ng lupa ang mga kalalakihan. Di ba? Hindi kayo magli-labor, dapat, kung mga kababaihan, kung hindi nagkasala ang ating mga ninuno. No? Well, since then, life has been a preparation. Diba? Ano ba yung preparation na yun? Hindi para tayo mabuhay sa mundong ito, but preparation na tayo sa takdang panahon ay ililigtas ng ating kinikilala sa ating panahon ngayon na Panginoong Hesukristo. Lahat na, naipatupad na yung preparasyon niya, nag-alay na siya ng buhay, and ngayon ulit, hindi ko pala na-post eh. Mamaya na lang, napagod na kami kahapon eh. Diba? Magpapasko na naman. Naghahanda na naman ng mga tao sa preparasyon ng Kapaskuhan. At lalo na yung mga wala sa totoong pananampalataya. Oh, Pasko na naman, ipapanganak na naman ng Panginoong Hesukristo. At sa March, mamamatay na naman ang Panginoong Hesukristo. Paulit-ulit na lang. Di ba? Life is an ongoing preparation. Kayo na mag-relate sa inyong kalalagayan. Sila, Sister Wena, paano kaya? No? Ang laki mo na ng 2 binata ngayon, ma'am, di ba? Kaya nga, dati karay-karay niya yan. Mabuti nga, Sister Rosalie, isa lang ang karay-karay dati. Ayan na sila. Naglakihan na. At yung mga anak nga namin ngayon, mga giant pa sa amin. Ano? And, totoo po, no? We see that now.
sa aming apo, no, ate. Yan, si mama naghahanda na para bukas na naman kay Aya. Andyan na naman si Aya bukas sa amin, sa bahay. Really, life is a preparation. Well, we have to deal with it, but may pangako eh. And I hope so, ito yung doctrine na sinasabi ko kanina. I hope so, pagbalik ng Panginoon, at nandun na tayo sa Revelations 21:22, yung eternal life with God already, I pray, wala na tayo doon preparation gagawin. Kasi sabi doon, wala nang araw, wala nang dagat, wala na. Di ba? So, eternal life with God. Yun yung talagang rest na binabanggit. No? Wala na lang tayong gagawin doon, mag-worship. Well, typical yun. Hindi na magpa-practice ang worship team doon. Wala nang practice doon. Ano yun, fix na yun. Oo. May mga siguro, ewan ko kung sino mga nandoon. Basta ako, huwag niyo akong kakalimutan pag nasa Millennial Kingdom tayo, malapit na ha. Governor ang Panginoong Jesucristo. Lord, pagbigyan mo naman ako, maging mayor man lang doon sa Millennial Kingdom. Diba? Ganong aspeto. Nakataya ko ngayon, baka senador. Pero wala eh, dapat governor lang pinakamataas sa Millennial Kingdom eh. So, sabi nga, it's ongoing preparation. Lahat yan ang ginagawa natin. May preparation, di ba? Bago ka magluto, sila Ma'am Ellen, bago magluto yan, may preparasyon yan ng mga ingredients nila eh. Di ba? Lahat yan eh. Maghapon natin, trabaho natin, negosyo natin. It's an ongoing preparation. But my issue today, kasi ito yung ini-echo ng ating tema. We are being prepared by the Lord for His second coming. And I hope, hindi lang kayo handa, dapat laging handa. No? Yun yung aking ipamamanik naming mga ngaral sa darating pang linggo. Habang hindi pa tayo kinukuha sa ulap, yun po yung sabi nga namin, bago mag-Great Tribulation, no? Bago sumulpot yung Antichrist, kukunin tayo. 1 Corinthians 15, 1 Thessalonians 5, kukunin tayo sa ulap. No? And wala po dong hawakan ng palda o pantalon. Kanya-kanya po tayong angat sa takdang panahon. And are we really ready? Are we really prepared to face our God face to face? Na? I-account niya tayo sa takdang panahon. And that is our faith now. Yun po yung aming ipamamanik sa inyong lahat. Kahit kayo pong mga baguhan, kayo hihikayatin naming laging handa sa muling pagbabalik ng Panginoon. Nangyayari na po. Notwithstanding po, sabi ko nga sa inyo yung development ngayon, no, sa Middle East. Ayan na po. Another black propaganda para sa Israel kasi genocide naman daw ngayon ang ginagawa ng Israel. Balikan nyo, paano nun sila ang mga pinapatay ni Hitler? Ngayon, pinapasok lang nila yung Gaza. Ano po? Para iligtas pa yung mga hostages doon. Pero ganun ang kasamaan ng mundo. And sisidhi po yan, sabi ko sa inyo. No? Kasi nai-involve na iba-ibang bansa. And pag lumipad na po ang mga eroplano ng Israel para sunugin, nuclear, ang Syria at Iran. Paulit-ulit po si Pastor, see you in heaven. Ano ba? Kasi yun po yung caught up na bago sumulpot yung Antikristong magne-negotiate ng peace. Yun yung gagawin ng Antichrist. Magbasa po kayo Daniel 9, Revelations 13, yun po yun. Yun yung mga pangyayari. And hoping, Pastor, kailan yung Sekaraya na muling pagbabalik ng Panginoon, tutungtong siya, no?
Kasi nung umakyat ang Panginoon, saan siya umalis? Sa Mount of Olives. Doon din siya ulit tutungtong. Yun po ang second coming niya. Pero kaklaruhin ko lang po, lalo na sa mga baguhan, baka malito kayo. Pastor, ano ba mangyayari? Ito yan. Yung first coming po, nung birth niya, tama, after 2,000 years, babalik po ang Panginoon. Pero ang balik niya, in two phase, no? Una niyang balik, sa ulap lang muna, sa ulap. Kukunin lang muna niya ang church niya, ikukot up niya yung church. Okay? Tapos magsa 7-year tribulation. And then, after 7-year tribulation, ito yung mamaya yung babanggitin doon, pasok doon sa Sekaraya, bababa ang Panginoon ulit. Literal, tutungtong siya sa Mount of Olives for the battle of Armageddon. Pakibasa niyo na lang po. No? And napakaganda. Pastor, ano ba yan? Talagang fantasya ba yan, Pastor? No. This is our faith. Diba? This is our faith. Dapat yun ang pinaniniwalaan natin na mangyayari. Kasi, ano yun tayo eh? Sisingitan tayo ng mga kasinungalingan ng dyablo. Pag nangawala tayo dito, sasabihin ng mundo, kinuha tayo ng mga alien. Kinuha tayo ng mga alien. Galing, no? Parang yung, nung ilibing ang Panginoong Jesucristo, anong kasinungalingan pinakalat nun? Pinpunta sila kay Pilato, di ba? Sabi kasi, mawawala siya, mabubuhay ulit, kaya pabantayan mo, o pinabantayan. Pero ano nangyari? Wala. Bumuka ng sarili sa kapangyarihan ng Diyos ang muling pagkabuhay ng Panginoong Jesucristo. Diba? E napatunayan nyo, nakita siya for the past, sa mga baguhan, si Lord Jesus Christ lang po ang umikot ng 40 days kasi Diyos siya eh. Hindi po kaluluwa ha. Hindi na po umiikot ang kaluluwa nitong pag namatay. Ano po? Wala po kami ditong 40 days. Wala po kaming ganun. Si Lord Jesus Christ po kasi Diyos siya eh. Umikot siya, nagpatunay siya. Nagpatunay siya, nabuhay siya. Pero ang sino mang namamatay, ano sabi nga? Automatic, Luke 18, dadaling ka ng mga anghel kung saan ka. Doon ka ba muna sa tinatawag na Hades? Or nawala ng laman ngayon? Kasi nung nag-resurrect ang Panginoong Jesucristo, dinala niya na lahat sa Revelation 6:9 under the altar na. Ang lahat ng namatay sa Old Testament na maka-Diyos, dinala na ng Panginoong Jesucristo. Lahat din ng inabot na nanalig sa Kanya, na namatay, nung resurrection niya, dinala niya sa under the altar. Pero yung mga namatay after ng Panginoong Jesucristo at hindi pa nananalig sa Kanya, nandun pa sa Hades. No? Kasi yung Hades na yon, ibubulit, sabi ng Revelations 21, sa takdang panahon, sa mas matindi na tinaguriang lake of fire. At sabi ng Isaiah 66, doon sila sa dagat ng apoy na yon, kinakain sila ng mga uod, pero hindi sila namamatay. Okay? Mayroon din silang spiritual body, hindi glorified body ha, spiritual body na hindi mamamatay. No po? So, ang mga pupunta po sa impyerno, sige, pwede ko rin kayong i-term. Meron din naman kayong eternal life. Saan nga lang? Di ba, yung joke ni Pastor lagi. Ito na nga sinasabi niyo sa mga walang hiya ninyong asawa, o biyan na, no, manugang eh. Walang hiya naman ang buhay nito, impyerno na eh. Di ba? Tapos ang pupuntahan niyo pa rin po, impyerno. Grabe talaga. Grabe talaga. Maghanda na po kayo. Maghanda na. Ano? Dahil malapit na po ang pagbabalik ng Panginoon. Ha? Kaya nga, di ba yung memes ko doon sa ating Facebook, napakaganda, no? Dapat nangasawa na lang ako ng demonyo eh. Di ba? Ano sabi? Sabi, sagot ng ano, hindi pwede. Kahit pa paano marunong yung yung sumagot. Di ba? Kahit mali-mali ang doktrina niya. Hindi pwede. Bawal yan na magkamag-anak, mag-asawa. Galing, di ba? Ganito po yung eksena. Sa chapter 16, ini-echo ng Panginoon ang kanyang pinahayag. And I go back lang po sa kanyang naging pagpapahayag.
sa Matthew 24:43. Sister Jane, ha? Matthew 24:43. Andun yung unang pagpapahayag ng Panginoon about this thief in the night. Di ba? Na ibabind niya yung strong man, etc. But anong issue dun sa verse 43? Yun, yung behold, I am coming soon. Mas gusto pa natin ngang pagtiyagaan Lalo na yung mga, sorry po siyempre level-level yan Pero alam nyo, kahit yung mga sosyal, sila, yun nga, nag-iidolo ng mga kung ano-ano, yung mga coming soon ng mga anong palabas, coming soon ng mga kung ano-anong mga concert na yan, pinaghahandaan nila yan. Di ba? Parang kami, pinaghahandaan namin yung ngayong December, yung mapapanoodin natin, yung gano'n. Lahat. No? Si Lord, behold, I come as a thief. No? And, alam nyo, tandaan nyo po ito, sabi ni Lord, siya po may hawak ng buhay natin. Ngayong umaga, pwedeng malakas tayo. Meron tayong kalusugan. Pero baka mamayang hapon, sabi nga niya doon sa mayaman, hangal ka sa oras na ito, sa gabing ito. Kasi yung utak ng mayaman, magtatayo pa ako ng mas malalaki pa. Ano kaya ang mga pinagpapahalagahan pa natin, pinaghahandaan pa sa mundong ito? Well, ang aming pong pamamanhik sa bagong taon na ito, hihikayatin namin kayo sa Revelation 16:15, na tulad po, ang galing Salamat naman, ngayong lumipas na mga undas, wala naman nag-update sa akin, wala naman tumawag. Pastor, patulong nga po sa pulis. Kasi, salamat, wala namang nanakawan sa atin. Ibig sabihin, nakahanda kayo sa inyong mga tahanan, no? Walang nanakawan, walang... Yun Yun yung idea talaga dun He comes like a thief in the night. And in-echo ito ng dalawang mga prominent na lingkod ng Panginoon. Hindi ako masyado mag-expound pa, basta doon ako sa idea ng paghahanda at laging handa. And sabi po dyan, ni Paul, yan, Ma'am Jane, kahit itong 3 verses lang na ito, ni Paul, 1 Thessalonians 5:2. Anong sabi ni Paul? He comes like a thief in the night. Yan, ineko yan ni Paul sa talino niya, sa kaalaman niya, sa karanasan niya, etc. Pinaghahanda niya ang isang modelong iglesia, Iglesyang Thessalonica. Modelo iglesyang yan, modelo yan. Balikan niyo yung chapter 1 nila. No? Nakita talaga yung pagbabago sa buhay nila, paglago sa isang buhay na Diyos. Ayan. Kaya nga baka naman kulang pa tayo sa paghahanda. Although hindi ako pwede mag-prejudge. Basta nagpapayo lang lagi si Pastor. Tiyakin nyo lang wala kayong sin that leads to death. Pag meron kayo nun, balik na lang tayo sa dati nating buhay. Kasama si Pastor, balik na lang tayo sa dati nating buhay kasi niluluko lang natin ang ating mga sarili. Diba? Kung nandun pa rin tayo sa mga sin that leads to death, Galatians 5, lahat yun, no? Revelations 21:8, 1 Corinthians 5, I'm sorry. Sayang po ang ginugugol nating panahon kung tayo din po ay talagang hindi umabot dun sa paghahanda na yun ng Panginoon. Kaya nga, I go back ngayon sa aking ilustasyon. Nakita ko yun sa buhay ni Paul. Paano siya pinirepair? Di ba sabi niya, sa sinapupunan pa lang po ako, sabi niya sa Galatian. Ako'y hinirang na ng Diyos. And I also relate myself, Lord, thank you. Ako pa talaga'y kasama, nakaplano sa iyo noon. Predestined ba ako, Lord? Kasi muntik-muntikan na ako, ang dami ko na aksidente, muntik na ako malunod, aksidente ako sa motocross, no? Sa mga banggaan ng kotse, at sa mga away. Pero, sa barilan, alam niyo, gumit na ako sa barilan
I recall lang ang kuya ko at saka yung kanyang kasama sa buhay. Umaawat ako sa gitna, pumutok yung baril, di ba? Ganun. Pero, hanggang sa mga huli, may death threat ako noon dati, yung kamag-anak ng pulis na, at hanggang sa huli, yung pinakamatindi ko, di ba? Hindi po ako natatakot. Kasi kayang patayin ng katawan ko, pero yung kaluluwa ko po hindi pwedeng patayin. Hawak po ako ng Diyos. No? Yung drug lord na binangga ko. And marami po akong pinaghandaan si Lord para marating ko pa ang pwede ko marating. I stand before you po, katatayuan ng inyong pastor, katatayuan ng ministeryong ito, inihanda ito ng Diyos. Kaya nga may request ako kay Lord, Lord, una ko request, Lord, wala ka munang kunin sa aming malalapit. Sabay-sabay mo na kami kunin sa ulap. Kasi somehow, meron akong mga dating unang malapit, siya nga yung unang nagbigay ng mamahaling relo sa akin. Ayan, kaya sinuot ko nga ngayon eh. Di ba? Lahat yung mga ginamit ni Lord na yan sa akin, suot ko yung mga, hindi ko sila kinakalimutan. Ganon si pastor, may utang na loob ako. Hindi ako balimbingin. Pag loyal ako. Kahit sa dati ko pong amo, loyal po ako. Yun po tinuro sa amin nun eh. No? Kaya nga nung nasa academy kami, kahit kinukuryente kami o pinipit-pit na, alam nyo na kung ano yun. Kasi sinanay kami para, di ba? Kaya nga, basag ito eh, para ako si Jacob eh. Basag itong hip joint ko. Pero hindi ko kinailangan magpabakal. Hanggang ngayon, hiwala ng Diyos yan. Ano po? Buhay ako. Inihanda pala ako ng Panginoon. No? Para sa ipaglingkuran. Doon, tinitrain kami, maging loyal, hindi ka kakanta sa kalaban. Ang lagi mo sasabihin, pangalan mo at ang iyong serial number. Paulit-ulit yun kahit patayin ka na. Baka sa Antikristo magpapatatak talaga kasi hindi na makakain, hindi na makabili. Revelation 13. Pakibasa. Kamusta kayo? Kaloyal sa Panginoon natin ngayong umaga. O loyal kayo sa mga kaibigan ninyo, mga kusino. Hindi ko alisin yun. Maging loyal kayo sa trabaho ninyo, kumpanya ninyo, etc. Okay yun. Magandang katangian yun. Pero ang tanong ko, yung loyalty natin sa Panginoon. Kaya sabi ko nga po lagi sa ministeryong ito sa mga baguhan, huwag kayong magiging loyal kay pastor. Sa Panginoon kayo maging loyal. Huwag kayong maging loyal sa Holy and True Christian Fellowship. Sa Panginoon kayo maging loyal. Kasi bahagi lang yun ng kanyang ginagamit. Piniprepare tayong lahat. Kaya pala may mga, pwede kong i-term, may mga pangalawang buhay. Si Brother Joey. Lahat naman tayo halos may pangalawang buhay na yun. Dami natin pinagdaanan ng Sister Michelle, Sister Joyce, di ba? Titindihan mga pangalawang buhay na yan. No? Kahit si Ma'am Sandra hanggang ngayon, ang lusog, si Ma'am Ellen. Pangalawang buhay. Lahat tayo nagdaan sila Pastor Rico, nito ngayon, siya ngayon binabantayan natin. Lalo na ang ating maestra sa pangkalusugan, si Ma'am Jane. Ma'am Jane, di ba? Grabe. Well, siyempre, typical, pangkalusugan, our prayers for Maricar, ongoing. Lahat po yun. Sister Helen, ngayon yung Sister Jane na pinost ko kagabi. Bahala na kayo kasi may usapan na kami ni Brother Joey, yung guidelines sa ministry, kung ano yung ating kakayanan, kung sinong iipuin. Kasi may nagtatanong din sa akin ng mga GCash, katulad nung kay Sister Helen. Binigay ko yon sa isang kapatiran. So, salamat naman kung sa akin yung pinapadaan pa rin. Okay lang. No worries. Gampanin niya ng pastor niyo So, lahat po ito preparatory ng kanyang muling pagbabalik. Pakiunawa po, itong huling taon natin na ito, akin kayo pinamamanhikan. Yun po ang tema natin ngayong taon na ito. Dahil
liban kay Pablo, sa kanyang masigasig. Sabi ko sa inyo, ako, Paulinian ako di ba? Hindi ko nakitaan si Pablo ng kapalpakan sa kanyang paglilingkod. Wala akong makikita. Si Pedro po, ito naman maganda. Si Pedro, matapos ang kanyang naging kahinaan, pagkukulang sa Panginoon, palagay ko tumalab sa kanya itong mensahe ng Panginoon sa Matthew 24. Ineko lang din niya. Nandiyan po yan, Ma'am Jane, sa 2 Peter 3:10. 2 Peter 3:10, ineko din yan. Bago lusawin ng Diyos ang mundong ito, babaguhin niya, no? Pagkatapos nung battle of, yung ano na yun, kasi di ba, pagkatapos ng Battle of Armageddon, mag-millennial kingdom 1,000 years. Binanggit ko na yun sa inyo dati. Sa millennial kingdom, perfect government ng Panginoong Jesucristo. Kaya nga doon naghahangad ako, pero pwede na rin muna ako doon doorkeeper lang, kung talagang doorkeeper lang ako, kung hindi ako aabot sa mayor. Di ba? Pero yung millennial kingdom na yun, no? Pagkatapos doon, pakakawalan ulit si Satan. Kasi balik niya ng Battle of Armageddon, itatapon sila Satan, yung Antichrist, at saka yung false prophet na nasa Europa. Itatapon yon sa pit. Na ba? Well-known world religious leader yun. Itatapon. Pakakawalan ulit si Satan after 1,000 years. Sindami ulit ng buhangin sa dagat daw yun. And then doon na po susunugin ng Diyos. Itatapon na sila sa lake of fire lahat. No? Titignan lang yung magre-regenerate doon na doon sa millennial kingdom na yun. Hindi na tayo makakaasawa sa millennial kingdom Baka may doctrine kayo. Gusto mo pa ba? Paiwan ka na lang. Mas pogi. Paiwan ka na lang. Pero wala na. We will be like angels in heaven. Yung mga natira na hindi nagpatatak, sila magre-regenerate. Pero malilin lang sila ulit ng dyablo. Yan. Yan yung series. Papaliwanag namin yan step by step sa inyo. Yan yung series. Tapos, ang haba na ng pasensya ng Diyos. Grabe. No? Tetestingin niya ulit, patatakasin niya si Satan. Baka nagbayad si Satan ba? Nag-bribe. Parang sa mga kulungan natin, nakakatakas eh. Diba? Yung ganun. Then, patatakasin. And then, yun na yung final. Sabi ni Pedro, mabuti si Pedro, alam nga niya susunugin na ng Diyos sa mundo, wala nang dagat, di ba? Then yung new heaven and new earth, sabi ni Apostle John, bababa na, yun na ang final state natin. Ano po? And I pray, kahit yan, ay pwedeng sinasabing pantasya yung mga doctrines na yan. Lalo na yung mga nag-aaral ng atin ng FS. You, FS students, nabasa niyo yung great doctrines natin, may kopya kayo ng libro, pakibasa ulit, baka nakakalimutan ninyo. Sabi nga, laging handa. Oo, nandun, di ba ma'am, yung mga doctrines natin, Sister Marino, nababasa pa ba? O hindi na. at least ma-acknowledge ka ma'am. Kaya nga, ito ang gampanin ng mga pastor magpaalaala. No? Kung paano nag-i-echo sila. Pablo, si Pedro, sa kanyang karanasan na pumalpak siya, pero naka-recover. Kaya naman, balance si Lord Alam niyo sa church, walang perfect Christian. It so happen lang, I pray, praise God, hindi ko din naalisin. Pag pastor, iba ang issue. Ang pastor, pag bumaksak ka na, baba ka na, support ka na lang, hindi ka na pwedeng maging doon sa head. Support ka na lang, no, sa ministry. Kasi sa Book of Kings, lahat ng haring pumalpak, bumababa. Okay? Ngayon, yung Christian life naman, walang perfect din. So, basta 1 John 1:9, repent hanggang nakaka-repent ka. Make sure lang, huwag kang aabutin ng meron kang sin that leads to death, tapos naputol ka. Sorry, impyerno ka talaga. No, lalabanan ko yung doktrinang yan. Lalo na kung immorality, etc., ang ginagawa mo, putol ka. Hindi ka nakatawag. Pero ako nga lagi sabi ko, Lord, ang bait mo, sa sino mang kahit may buntong hininga pa, hindi, may, ano ba yun, may, ano pa yung huling hininga? No?
Buntong hininga, iba nga pala yun. Ah, ah, huling hininga. Basta makatawag ka, anyone who calls on the name of the Lord. At totoo ang pagtawag mo. Sorry po, ang dami ko ng laman sa utak ko naghahalo-halo na po. Makatawag ka sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Nakakatiyak naman na nandun ang kaligtasan. No? So, make sure. So, sa mga susunod po namin mga tatalakaying mga tinatawag na mga mensahe, doon po kami magpapaalaala. Di po ba nakakalungkot na yung sa wedding banquet, hindi ka nakatamang damit? Kahiyaan, palalabasin ka, di ba? Sino nakaranas sa inyong hindi kayo makapasok sa mga, dahil nakachinelas kayo, naka-short pants kayo sa mga bigating restaurant, di ba? Oh. May ganun eh. Yun. Siyempre, dapat din, ilalagay nyo rin ang inyong katatayuan. Alam nyo, totoo to eh. The last month, mayroong labanan yung mag-ina ko tungkol sa pagiging artist. Meron kasing issue na yung artist na yon, mataas level niya eh. Parang ako yon, Paulinya ng puso ko. No? Bilang isang lingkod ng Diyos, dapat talaga qualified ka. Well, hindi ko maalisin yung ibang pastor-pastoran, basta makapagsisi, katulad ni Pedro, pwede pa rin gamitin. Diba? Pwede pa rin gamitin. So, sa world of arts, ano ba dapat ang isang artist? Kasi ang typical, ipinuputray ng mga artist daw, para sila weirdo. Diba? Yung mga suot, gano'n. Pero meron din mga social na artist. Talagang, because siguro, yung kanilang personality. So, naglalaban sila. Sabi nila, ganda eh. Sabi nung medyo social na artist, dapat yung mga umaattend ng exhibit, kahit sikat kang artist, huwag ka namang nakachinelas. Totoo din naman yun talaga eh. Huwag naman kayo nakachinelas pag a-attend kayo kay Lord, di ba? Modest naman dapat, sabi ng Peter. Modest, dapat naman maayos ka. Pero, siyempre, yun ang pinuputray nila eh. Artist sila eh. Madudumi ang paa, nakachinelas, di ba? Ako nga, sabi ko dati, alam nyo ba, ngayon ko lang ilalabas, may mga sumita sa iba nating pastor dati. Pastor, bakit ganyan yung mga pastor ninyo, mga nakachinelas? Di ba? Lalo na yung isang pastor-pastoran doon, dalawa yun eh, nakachinelas. Lagi. Si pastor hindi niyo makikita nakachinelas, wag lang yung nandito kami, siyempre, di ba? Meron kanya-kanya personality eh. Ibabagay mo. Although, hindi din naman dapat ang pastor naka-pamburol, di ba? Kasi yung iba, sobra namang arte, naka-coat pa, pamburol. Pwede naman, kasi hindi na nga yung damit ang tinitingnan ni Lord eh, yung puso. So, lahat yan, issue, ginamit dito, no, na dapat, balik ako sa ating hashtag, malilinis at karapat-dapat. Paghandaan po natin, at tayo po'y laging maging handa sa muling pagbabalik ng Panginoon, lalo na po yung may mga karamdaman. Alam niyo, first time ko po for the past 33 years ng pagpapastor ko, first time ko po maranasan yun. Biniles siya ng 2,000, pinost ko, di ba? Alam niyo yung 1,000, sinare niya doon sa isa ding may sakit. Kamusta po tayo? Grabe yun, ano? Sabi ko nga, siya na yung may pangangailangan, pero yung 1,000, sinare pa rin niya doon sa isang may karamdaman. Kamangamangang pananampalataya. Parang ang Panginoong Jesucristo na manghanon eh. Doon sa centurion, di ba? Tapos, doon sa babae. What great faith. Dalawa lang yun. 2 beses lang namangha ang Panginoon sa what great faith you have. No? And, grabe. Salamat, Lord. Pina-experience mo ako. Inihanda mo ako, Lord, for the past 33 years. So, sige, pag-assess sa mga puso natin ngayong umaga. Handa na ba kayo? Inihanda na ba tayo ng Panginoon para sa Kanya muling pagbabalik? So, kung ano pa po ang mga hindi natin nagagawa,
hindi pa po natin nagagampanan. Baka tayo po ay isang Kristiyanong saved, seated, and satisfied na lang dyan, nakaupo-upo lang, no? Nagpapataba lang. Ha? Bip, bip. Bip, bip. Wala naman, wala. Wala yung matataba. Wala yung matataba. Nagpapataba lang. Na? I hope. Mayroon pang panahon po. Because, behold, I come as a thief. Mula po ito sa ating Panginoong Hesukristo. And ineko na yan nila Pablo, ineko na yan nila Pedro. Oh, ganda oh, ineko ulit ng Panginoon. No? So, today, hindi naman po yan sa damit, but yung spiritual, ano nang spiritual na damit ninyo ngayong umaga? Bagay ba sa inyo? O isa kang Kristiyanong spiritual na damit mo ay hindi bagay sa iyo. Di ba? Di ba? Totoo yun eh. Matagal ko na yung in-illustrate. Meron akong book na ganyan, patawa namin ni Sister Michelle. Oh, alam niyo, siya'y pagkayaman-yaman. Pero dahil yung kulay niya, talagang maitim din, katulad ni Pastor. Tapos, nagsusuot siya ng pink na jogging pants. Di ba? Pero ang yaman nun. Ha? Wala sa kanya yung mga suot. Ang ano doon yung bank account niya siguro. Grabe yung yaman nun. Meron naman, kala mo nakabarong, kaya ayoko na magbarong kasi natagurian akong mayor eh. Nakabarong, pero hold-upper pala. Di ba? Sa mga jeep. Di ba? Mga nakabarong na ngayon ng hold-upper eh. Nakabarong pa. Hindi mo ano yun eh, pag-iisipan. Hindi po yan sa suot. Kita po ni Lord ang ating mga puso ngayong umaga. At yun po ang pamamanik namin sa inyo habang inaantay natin siya. Laging handa na puso sa kanyang muling pagbabalik. Tayo po'y manalangin. Lord, we prelude ang aming bagong tema. Bahagi ng Revelation 16:15 na amin pong inaantahan tabayanan mangyayari. But we are so blessed, Lord, that we can, Lord, know the truth ahead. And today, let me really encourage yung mga brethren, Lord, kahit ako, that life is an ongoing preparation. Oh, salamat, Lord. Na mga taon pa lang, dinaanan ko, hirap, lahat, saya, lahat, tagumpay, etc. And even, Lord, kabiguan. Marami din po akong kabiguan. It has been part of my ongoing preparation para sa iyong muling pagbabalik. Lord, I know, sa takdang panahon, kabuuan po ng ministeryang ito na tinawag mo, ikaw nagbukas, Lord. Ikaw nagbukas, walang makapagsasara. Lord, nangyari yung event sa amin, sa ministering ito. Sa lugar na ito, sa building na ito, ang dami, Lord, nangyari. And Lord, sabi ko nga, natira ang mga matitibay. Yun po yung kasama sa vision. Kasi talaga, Lord, inalis mo, Lord, sinala mo. And Lord, yun namang binalik mo na kasama namin sa vision ay ina-acknowledge namin sa panahon na ito. Hindi pa po huli, makapagsisi po ang iba. But salamat, kahit po si Daddy Randy, salamat, Lord, nakabalik. Nandun po, mga nadamay. And Lord, kayo po ang humirang ng Holy and True Christian Fellowship. Ikaw po nagrehistro, hindi po fake. Kompleto po kami ng miyembro nun. Hindi katulad po nung sa pastor-pastoran. Illegal po nilang nirehistro kahit po sa PSA. So, kayo nakakaalam, Lord. Yun po ang malaking kaibahan namin, Panginoon. 27 years. Lord, isa lang yung nasa puso ko. Alam mo yun, Lord. Nabanggit ko yun sa ibang kapatiran.
titignan ko rin, Lord, kung wala pa kayo, hanggang saan din sila aabot, Panginoon. Lord, saan mo sila inihahanda na dadalhin sa taktang panahon? Kami, Lord, assured kami na dadalhin mo kami sa iyong tinagurian na presensya. The new heaven, and Lord, salamat kung ano yung aming ipapagpatuloy na gagampanan sa iyong presensya. Lord, sama ng mga bago naming kapatiran, and syempre, Lord, paano kami patuloy na mga mas matatanda na mag-aalaga sa kanila, the principle of the brother's keeper. Paano kami titingin sa kanila, aagapay, magpapaalaala, at kung kailangan po, magdidisiplina. Nandun po lagi ang ministeryong ito sa mga tamang kaparaanan, biblical na kaparaanan, at hindi po emosyon. Salamat po sa mga taon na lumipas. 27 years, Lord, inihanda mo ako. 27 years, Lord, inihanda mo ang ministeryong ito. 27 years, Lord, sama-sama kami. Lord, pinapaalalahanan mo, hindi lang maging handa, but laging handa sa iyong muling pagbabalik. Sa pangalan mo, Jesus. Amen. 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 And I hope nandun po ang aming